Masantos ka ba sa si kayon amin? That is, hello everybody. In Tagalog, kayo nang bahala sa Tagalog. So ayun, mag-review ulit tayo ng perfume and this time, ang i-review natin is Kelly Kalesh from Hermes. But before that, mag-good vibes muna tayo. I'm not saying it's not good vibes ha, pero ayun, papakita ko lang ulit sa inyo itong shell na ito. And I guess this will bring something, some feeling of good feeling because nakita natin kung gaano kahanga-hanga ang mga creations ni God. So ayun, this afternoon meron tayong i-review yung perfume. This is Kelly Kalesh perfume. So concentration niya is perfume and it's from the House of Hermes. And let's open it. So ayan. So from the color of the juice, makikita yung talagang concentrated siya. I like that color kasi parang feeling ko oil siya. So ayun. So pag perfume is usually may lock siya ganyan. Pag hindi siya perfume, pag let's say Eau de Toilette is plain lang siya na ganyan. Ayun. So actually medyo nasira na yung bottle niya kasi 10 years na sa akin itong perfume na ito. Pero yung concentration niya is maamoy pa rin siya. Nasira siya. Usually i-open mo siya ng ganyan and then mag-open na siya pero nasira siyang ganun. So ayun. And what can we say about this perfume? Hindi ko masasabi na ito yung pinaka-love ko. Pero ito talaga yung nagustuhan ko sa mga lahat ng perfume. Ganon. Pero hindi ko sinasabing ito lang yung love ko. And shall we smell it? Hindi ko siya i-spray kasi may mga na-spray na ako before. Kaya i-spray ko lang, kaya review ko lang nung Bottega Veneta. So, hindi ko siya i-spray. So, amoy lang natin siya from the bottle. First thing na naisip ko is, again, sa lahat ng sinasabi ko sa mga perfume na nire-review ko is, amoy mamahalin siya. So siguro yun na yung signature ng mga gusto ko talaga is once na amoy mamahalin, kahit flower man siya, kahit spice man siya, kahit material man siya, basta amoy mamahalin gusto ko talaga. Siguro mamahalin when it comes na malalaman mong yung quality niya is talagang mahal yung quality. Ganon, yung mga nakalagay sa kanya. Let's say yung mga oud, ganon. I'm not saying na may oud to ha, pero yung mga ingredients niya is mga mamahalin, ganon. So I think yun ang masasabi natin dito and mag-question and answer portion na tayo. So ayun, okay ba siya all year long? Yes. Pero pag summer, talagang mas maamoy siya. Yun, nagulat ako na ngayong summer, na 'di ba record breaking yung summer natin. Pero talagang yung amoy niya is overpowering, ganon. Nagulat talaga ako kasi 'di ba usually pag mainit is mag-evaporate agad yung amoy, wala nang amoy, ganon. Pero this one, whole day umaamoy siya sa akin na parang hindi umaano yung amoy, hindi nagwi-weekend yung amoy niya, ganon. So ayun. So to answer that, okay ba siya all year long? Yes, pero mas okay siya ng summer. Longevity niya, ayun nga, sabi ko, the whole day. Ano ang naalala mo pag naamoy mo siya? So, amoyin ulit natin para may maalala tayo. So, ayun, ang naamoy ko sa kanya is lipstick. Lipstick, but not necessarily na pambabae siya. Ayun, lipstick na nasa CBD ka, Central Business District, and nakaamoy ka ng lipstick. Nakaamoy ka ng mamahaling bag, nakaamoy ka ng lipstick, nakaamoy ka ng babaeng nag-work sa
sa corporate ladder na nandun na sa top ng ladder, ganon. Ganon siya. That's her. But I'm not saying na her lang ha, that's him, pwede ring that's him kung ayun nga. So next question is, am I in love with it? Yes, I'm in love with it. Mabango siya. All time favorite. I'm not saying ito yung favorite ko, pero gusto ko siya. Mare-recommend ko ba siya? Yes, mare-recommend ko siya, lalo na sa mga neighbor namin, na mga chismosa or whatever. Mare-recommend ko itong perfume na ito kasi nga mabango siya. My first encounter with this perfume. So, my first encounter dito sa perfume na to is nasa Philippines ako. Nasa Greenbelt area ako, and then nagpunta ako ng Hermes. In-spray ko siya all over my face, all over everything. Nag-amoy, sophisticated ako. Yung tipong dadaan ako, umalis ka dyan. Yung parang ganun. Pero hindi ako ganun tao, guys, na pag may tao sa harap ko is dadaan ako, umalis ka dyan. Hindi ako ganun. Magstay kayo dyan kung gusto nyo. Maamoy nyo ako kung gusto nyo. Pwede ko kayo papaalisin. Alright? So, ganun siya. Ganun ang projection niya. And, is it an Italian perfume? This is a French perfume. Matagal siyang maglalast sa'yo. Alam natin ang mga perfume from France. Mga oil niyan, talagang dumidikit sa atin yan. Ayun. Who is the nose behind this perfume? So this is from Jean-Claude Elena. So siya yung perfumer nito, siya yung nag-orchestrate nito and everything. Ayun. Disclaimer, ayun, again, disclaimer, hindi po ako expert sa pabango. Nagre-review lang po tayo ng pabango. Baka sakaling makita nyo itong pabangong to, mapag-isipan yung bilhin. So, ayan, kung napanood nyo itong video na to, makatulong sana sa mga na-share kong idea sa inyo. Okay ba mag-collect ng perfume? That's the next question. Well, for me, hindi okay mag-collect ng perfume. Kasi 10 years lang, mawawala na yung amoy nung ibang perfume. So ako hanggang siguro 3 lang ganun, okay na. Pero yung tipong magko-collect ka ng marami, hindi. Kasi I think a perfume like this, ito 10 years na sa akin to. Pero tingnan nyo naman, wala pa sa kalahati. 50 ml siya. And ayun. So I think that should be it, ano. And I hope na nagustuhan nyo tong video na to and marami kayong natutunan about this perfume. Mabango siya, guys, mabango. And naka 8 minutes na tayo, and I think ikakat ko na itong, puputulin na natin itong video, i-end na natin. And see you guys.